Hello, kumusta? Welcome sa panibagong episode ng Buhay Banda and this is Rig Rundown Part 2. Nung una pinag-usapan natin kung paano yung setup ko tuwing live gig na gumagamit ako ng amp. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano yung ampless setup. Okay, tara, umpisa na natin. Okay, so, bali, ito yung pinaka-chain ko pag di ako gumagamit ng amp. So, pinakauna sa chain, nagsasaksak ako sa Joyo na WA version 2. Susunod sa chain is yung yellow comp. Yan, yellow compressor. Mower, yellow compressor. Then, papasok siya sa vintage overdrive ng Joyo. Then, papunta sa shred head. Ngayon, dun sa rig rundown part 1 natin is naka-off itong Joyo American. Ngayon, wala tayong amp na gagamitin or hindi natin gagamitin yung amp as pinaka main na panggagalingan ng tunog natin sa house. I-on natin siya. Yan. Ito yung magiging preamp natin. So, ito na yung pinaka-amp natin. Nandito na rin yung EQ niya. Meron tayong low, mid, tsaka high, level, tsaka drive, tsaka voice. Okay. So, yung voice ko nandito sa may parang pinaka 10 o'clock or 11 o'clock. Ang sinisimulate niya is Fender Deluxe Reverb. Ayan. Ito. So, yung compressor ko is always on. Volume niya nasa 10 o'clock, 11 o'clock. Tapos, yung tone niya is nasa 12 o'clock. Tapos, yung output niya or yung compression niya is nasa 1 o'clock. Okay, always on yung compressor. Yan. Tapos ang tip pala, pag gagamitin niyo itong nakadirect kayo sa house, ngayon babaan niyo muna yung volume niyo. Okay, mababa muna yung ibibigay yung volume dun sa house para hindi siya nagpipik. So, ngayon, babaan nyo muna, tapos mag-soundcheck kayo. Ngayon, kung nahihinaan sila dun sa house, saka ka ngayon magdadagdag. Okay? Karaniwan, ang EQ ko dito is nasa 12 o'clock yung low, nasa 12 o'clock yung high, tapos yung mids ko is nasa 2 or 3 o'clock. Yan. Kasi dapat mas lilitaw yung tunog mo pag naka-boost yung mid mo. Then, tapos, ito yung preamp ko, yung Joyo American, papasok naman siya ngayon dun sa Zoom G3XN. Okay, so ito yung pinaka-preamp ko, dun sa Zoom G3XN, nandun naman yung cab sim. Ngayon, pagkatapos nung Zoom G3XN, is papasok siya dito sa DI box. Yan. Kailangan natin ng DI box para meron tayong balance and unbalanced output. So, ang ginagamit ko dito is yung, pag magsasaksak na ako direkta sa house is ito. Ito yung ginagamit ko, XLR cable. Kita ba? Ito yung ginagamit ko, XLR cable. Ipapasok ko siya dun sa balance output nung DI box natin, dito sa likod. So, ito yung gagamitin natin. Ngayon, direkta na yan sa mixer nila. Ang susunod dyan is meron pa siyang natitirang unbalanced output. Ngayon, kung merong amp sa venue, pero hindi mo gusto yung amp, pwede mong gamitin tong unbalanced output papunta dun sa amp. Tapos, gagamitin mo na lang yung amp as stage monitor. Okay? So, dito sa DI box din, meron din siyang cab sim. Medyo binuboost lang niya konti yung mids. Okay? Meron din pala akong pure buffer. Kaso nga lang nakatanggal siya ngayon kasi medyo nagloko yung patch cable ko. Pero, ang chain niya is nandito siya sa unahan. Tapos, gusto ko pang kumuha ng isang buffer, dito naman sa hulihan. Okay, and one thing pala na ginagawa ko, kung kunyari yung amp sa venue is may may mic, naka-mic yung amp nila. Inaalis ko na lang yung mic, tapos yung kable, yung mic nung amp, sinasaksak ko na lang dito. Yan, kasi parehas naman sila ng socket. Tapos kung ayaw din talaga, kung medyo mahigpit din naman yung sound tech at ayaw niyang ipagamit ito, ang ginagawa ko, dito ako sa unbalanced output. Pumapasok ako dun sa effects loop nung amplifier. Dun sa may return. Okay? Para mababypass natin yung pinaka-main amplifier nung amp. Tapos ang gagana lang dun is speaker. Para itong Joyo American natin, ito na yung parang magsaserve as pinaka-main na amplifier natin. Nandito na natin ma-shape yung tone natin. Okay? So, yun yung isang technique na ginagawa ko. Sound check tayo. Clean tone natin. Dagdag lang tayo konting volume. Yan.
Dagdag tayo ng konting drive. Bawas tayo konting volume. Bali, pagkatapos pala ng preamp, papasok siya ngayon dito sa Zoom G3 XN kasi nandito yung cab simulator ko. Ang ginagamit kong cab sim dito is Fender 2x12. Yun. Tapos, pagkatapos nung cab sim, okay, papasok naman siya, susunod naman dun sa chain niya is nandito yung mga modulations ko like chorus, flanger, phaser, etc. Tapos pagkatapos ng flanger or yung mga modulations, ang susunod naman dun is yung mga time-based effects ko. Nandito yung delay, nandito yung reverb. Okay, so try natin yung pure clean lang. Ito yung clean sound. Okay, so susunod naman natin is nandito rin yung chorus. Pero consistent na naka-on yung cab sim natin na Fender 2x12. Okay, so yung chorus naman. Tapos susunod natin yung chorus naman na may particle reverb. Kita nyo, yung parang may naiiwan, parang may nagtitail sa kanya ng reverb. Yun yung particle reverb. Alright. Next is yung ambient tone natin. Okay. Ito naman, isang modulation natin, phaser. Yun. Tapos, isang modulation pa natin is flanger. Okay. So, nandito sa may clean natin, lalagyan natin siya ngayon ng, pag i-activate ko na yung drive ko is, dito, naka-external yung drive ko. Bakit siya naka-external? Kasi mas madali siyang kontrolin or mas madali siyang i-tweak pag kailangan mo ng on the spot na mag-aayos ka ng tone mo. Okay? So, konting, overdrive. Okay? Tapos, ini-stack ko siya. Pag kailangan ko ng more gain, ini-stack ko tong shred head ko as pinaka main drive ko. Ngayon, pag nakababa lang konti yung gain niya, ngayon, pag kailangan ko ng more gain is in-on ko tong Joyo Vintage Overdrive. Yon. So, ito naman, sa mga solo part, okay, so clean ko, nilagay ko siya sa kabila, may same pa rin na clean, kaso nga lang, dinagdagan ko lang yung patch volume and naglagay ako ng graphic EQ, which is naka-boost ng konti yung mids and meron siyang delay and reverb. So, ito yung solo number 1 ko. Alright, ito yung solo niya. Then sa solo number 2 ko, sa solo number 2 naman is mas matapang yung delay and reverb niya. Okay? So dun sa next bump ko naman is nandun yung ambient ko. Yan. Ngayon yung ambient natin, ito lang yung plain na ambient lang. Kung gusto natin lagyan ng overdrive, nandito sa labas yung drive natin. Pansin nyo, nagkaroon siya ng overdrive nang hindi na tayo lumilipat ng patch dito sa multi-effects. Kasi nakalabas yung overdrive natin. Ngayon, pag gusto naman natin siyang lagyan ng distortion,
Ito. Diba? Na hindi na natin kailangang palipat-lipat ng patch. Okay, dito sa Zoom G3XN natin, since dalawa yung output niya, ang ginagawa ko minsan, yung isang output niya, yung left output niya is papunta dito sa DI box. Ngayon, itong right output niya, pag meron pang extra DI box yung sound system, nagre-request ako na yung right ko naman, ilalagay ko sa DI box nila para din naman sa isang channel pa. Parang magiging labas niya is parang ano siya, parang stereo effect. Okay? So, parang naka-pan siya ng left and right. So, basically, yun yung pinaka-main na chain natin. So, ulitin ko yung chain natin is papunta dito sa Joyo volume pedal, mower yellow compressor, vintage overdrive ng Joyo, shred head, then naka-on itong Joyo American natin. Siya yung nagsuserve as preamp ko. Okay? Then, papasok siya dito sa Zoom G3XN, which is nandito yung cab simulator ko na Fender 2x12. Nandito rin yung mga modulations and time-based effects like delay and reverb. Tapos, lalabas siya dito sa DI box. Yan. Napaka-importante nitong DI box kasi pwede tayong magsaksak ng XLR and yung output natin din is balanced. So, meron din siyang unbalanced output. Pabalik na yan dun sa papunta yan dun sa amp natin sa stage. Kung hindi natin siya gustong gamitin as pinaka-main na pinagkukuhanan ng tunog natin na lalabas sa house, pwede mo siyang gamitin as stage monitor kasi meron pa siyang unbalanced output dito. So, basically, ganun lang kasimple yung chain natin and ganun yung ginagawa kong system pag wala akong ginagamit na amp sa venue. So, maraming salamat sa mga nanonood. And sa mga hindi pa nakapanood ng Rig Rundown Part 1 natin, okay? Hanapin nyo lang dun sa videos natin dito sa Buhay Banda. And wag nyo kakalimutang i-follow yung page ng Buhay Banda para sa mas marami pang mga episodes. And kagaya nga ng lagi kong sinasabi, maingay man ang ating mundo, manatili tayong kalmado.